siguro ni Rosa Camila nanalon sila, no? Nagkakamali siya. Unti-unting babagsak ang buhay niya. Sisiguraduhin ko, babagsak ka. Sigurado ka bang walang nakasunod sa'yo rito? Ha! Sino naman ang susunod sa akin? Nakakapagtaka lang. Nang huling punta mo rito, may aali-aligid na sasakyan. Walang nakakaalam na pumunta ako rito. At wala akong pinagsabihan kahit sino. Okay. Payag ka ba sa 5 milyong piso para itumba si Alberto? Malinis. Malinis at mabilis. Kailan mo naman malalaman ang report mo tungkol dito sa pinagagawa ko sa'yo? Bigyan mo ako ng 1 linggo. Sige. Pag natapos mo na yung pinagagawa ko sa'yo, bibigay ko sa'yo ang balanse. Aasahan ko yan. Okay. Sige. Sabihin mo sa amo mo, hindi niya kaya papatay ang amo ko! Rick! Alisin ang death penalty! Alisin! Ibasura ang death penalty law! Ibasura! Mahirap lang ang napipitay! Nakakita na ba kayo ng mayamang napitay sa ating bansa? Bulok ang sistema ng hustisya sa ating bayan! Kaya walang karapatang kumitil ng buhay ang bulok na sistema! Ibasura ang death penalty law! Ibasura! Ibasura ang death penalty law! Ibasura! Alisin ang death penalty! Alisin! Ibasura ang death penalty law! Ibasura! Alam ni Alberto ang plano natin. Why is he always one step ahead of us? Senator, malakas ang kutob ko na merong espiya dito sa atin. Asturias, tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. I know, pero that's the only explanation I can have for the moment. Nalalaman ni Alberto dahil malawak ang galamay niya sa underworld. Siguro, pati sa mga tauhan ng hitman na yun, may kalamay siya. Maybe it's about time na i-report na natin to sa otoridad. Pag i-report natin, isipin ni Alberto na natakot na ako, na kinakabahan ako. So let's do Plan B. Maghanap ng underworld character na malapit kay Alberto. Titirahin natin siya ng pailalim. Michelle ba? Pagbibihis ako. Sandali nga, nagmamadali rin ako dahil may lakad ako. Pero ayokong palagpasin to. Gusto kitang makausap eh. Ano na naman yan? Sagutin mo nga ako ng matino. Matino naman lahat ng sagot ko sa iyo. Ba't laging mainit ang ulo mo? Si Angie nagre-reklamo na sa akin. Eh, reklamadora naman kasi talaga yung babaeng yan eh. Ano ba pinagagawa sa'yo ni Leandro, ha? Abay, dati pa rin. Pinagdadrive. Inuutos na kung saan-saan. Pang-driver na ang madalas niyang gamitin, ano? Ano mo tinatanong mo ako tapos hindi ka naman naniniwala? Mabuti pa siguro tanongin lang si Senator. Ang gusto ko sa'yo manggaling ang sagot. Bakit parang iba na ang kilos mo? Ano iba? Gumi-gumi mo lang yan. Bihan niyo ko. We have so many very important things to discuss, Tomas. Alam ko. At I noticed, naging maamo ang Malacanang press corps magmula nagpalit kayo ng press secretary. Well, that's because magaling kasi si Amanda. May pinagmanahan.
Well, Tomas, I'm sure you're very much aware that we are barely 10 months away from the presidential elections. Yes, ma'am. And whoever you choose, you'll have my wholehearted support. Oh, shortlisted na ang mga pangalan ng pagpipilian ko maging presidential candidate ng aming partido. Can you give him the list, please? Madam President, Yes. nandito pala si Leandro Montemayor. Well, nasa top 3 siya ng mga surveys. Well, I'm sorry, Madam President. If you will choose Leandro Montemayor to be your candidate for president, I'm sorry. You will not have my support. Well, I thought you would say that. Pero mas makabubuti sa aming partido kung nasa panig namin si Senator Leandro Montemayor. Well, ang panig ko ho ay wala kay Leandro Montemayor. At ang isa pa ho, I consider Leandro Montemayor already a washout. Well then, who would you suggest would be a strong presidential candidate? Well, kung si Leandro Montemayor lang, de ako na lang. You're willing to run for president? Yes, madam. I am willing to run for president. Ernestina, Mukhang may sira ang sasakyan ninyo. hindi, wala naman, wala. Paayos muna natin. Usapin tayo sandali. Thank you. Anak daw po ni Amores, Senator. Nagpipilit po na kausapin kayo eh. Kasama po niya yung tiyahin niya. May taga-media ba tayo rito? Wala po, sir. Papasukin mo. At sabihan mo si Aloy na kuna kami ng video. Yes, Senator. Halika na po. Senator, eto na po sila. Senator, iligtas niyo po ang tatay ko. Wala po siyang kasalanan. Iho, wala sa kamay ko ang kaso ng tatay mo. Kausapin niyo po si Presidente para sa tatay ko. May katigasan kasi ang ulo ng tatay mo. Kinausap ko na siya. Nasabihin lang niya kung sino ang mastermind sa pagsunog. At tutulungan ko siya kay Presidente. Napatawarin siya. Natakot po ang tatay ko, Senator. Kung natatakot siya, wala akong magagawa. Pinili niya yon. Pinili niyang tumahimik. Pinili niya ang kanyang kapalaran. Sabihin mo sa nanay mo, proteksyonan namin yung pamilya niyo. Sabihin niyo lang sa amin kung sino yung mastermind. May pag-asa pa po ba ang tatay ko? Siya lang makakaligtas sa sarili niya. Naniniwala akong walang kasalanan yung tatay mo. Pero kung pipiliin niya mamatay para iligtas ang amo niya, kagustuhan niya ngayon. Ernestina, hindi matatawaran ang loyalty ko kay Senator. Matapos mo makipagsabuatan sa akin? Noon yun, 3 years ago, aminin ko na kamali ako. Alam ko naman tapat ka kay Daddy eh. At alam ko na makakarating sa kanya lahat ng sinasabi ko. Sabihin mo sa kanya, naiinis na kami. Umiiwas siya sa amin eh. Marami lang pinagkakaabalahan ang tao ang dati mo. Kami ang legal na pamilya.
At kayang-kaya namin sirain at guluhin ang buhay niya kung gugustuhin namin. Nagsasama sila ni Alicia, hindi ba? Ano ba naman yung kasuhan siya ni Mami ng concubinage? Ernestina, kayo ni Iluminada ang umalis. Pinalayas, umalis, it doesn't matter. Sabihin mo sa kanya kung gusto niyang manatili sa pagiging senador, dapat mabait siya sa amin. Sige, makararating kay Senator. Siguraduhin mo. Okay na po. Ano? Nagpresenta si Tomas Locsin na tumakbong presidente? Ang kapal nga ng mukha eh. Tell me the truth, Amanda. Susuportahan mo rin ba siya sa pagtakbo niya? Dad naman, pupunta ba ako dito at magsusumbong kung sa kanya ako kakampi? Yan ang sabi ni Presidente. Wala. Ni walang pinangako sa kanya. Ang man Locsin na yan. Talagang kinakalaban ako. Lahat na lang ng bala ko, binabangga niya. Gusto niya ng banggaan. Tatapatan ko ang hayop na yan. Mawawala ka, di nga mawawala ka, di nga iibig pa. Dito ang location, mga 200 square meters. Bakit? Wala na ba yung dating area? Unahan tayo eh. Pero maganda rin to dahil nasa kanto. Tsaka accessible sa parking, malapit sa Cineplex. Maganda to para doon sa restaurant. Dapat for our third branch, maganda yung launching. Dapat en grande. Kasi alam ko, meron din magtatayo na Italian restaurant sa area na yan, di ba? Pero tayo pa rin yung pupuntahan. Hello? Yes. Ano? Sige, pupunta na kami dyan. Ano daw yun? Yung restaurant natin sa Makati. Napadlock doon. Paano nangyari yan? Hindi raw ino-honor ng bagong may-ari yung kontrata. Hindi ako kayang takutin ni Ernestina o ni Iluminada. Bakit ka ba nakipag-usap sa kanila? Senator, I did not deliberately go and see her. Ako ang pinuntahan niya. Hindi ka dapat nakipag-usap sa kanila. Hindi ko na alam yun ang kanyang pakay. Pag kinonta ka uli, sabihin mo sa kanila na akong puntahan. Huwag yung nananakot sila. Ako ang kausapin. Makakarating po. Tuloy! O, Emil. Asturias. Doon ka muna sa labas. Okay. Ilak mo. Ito na po, sir. Oh. Binilang mo ba ito? Opo, sir. Oh, sa'yo na yan. Hindi na po kailangan, sir. Gago. Ang tumatanggi sa grasya ay pinarusahan ng Diyos. Sa'yo na yan. Salamat po, sir. Salamat po. May transaksyon si Alberto. Bakit? Kami ang pinupuntahan ng asawa ni Amores. Panay nga rin ho ang tawag sa bahay. Ano naman ang kinalaman ni Alberto sa mga bagay na yan? Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Humihingi siya ng tulong. Si Kuya Alberto ang binabanggit. Ay, walang pakialam sa Alberto sa mga yan. Eh bakit pa naibanggit kay Kuya Alberto? Nestor, ano bang kalokohan to? Sinabi ko na rin ho kay Lucinda na walang magagawa ko si Alberto. Pwes, umalis na kayo. Huwag niyong pansinin ang asawa ni Amores. Katunayan, wala naman talagang Alberto Montemayor, di ba? Iya rin ho ba ang sasabihin namin sa asawa ni Amores?
Wala kayong sasabihin. Pag nakipagkita ulit sa inyo, papuntahin mo sa akin. Mawawala ka, di na iibig ba? Kung mawawala ka, di na iibig ba? Sino nagpapadlock? Ang bago daw po nagmamayari dito. May kopya tayo nung kontrata, hindi niyo pinakita? Hindi na raw nila kinikilala yung kontrata dahil nakipagkasunduan na raw kayo sa dating may-ari. Hindi naman natin alam na magkakaroon ng bagong may-ari. At saka illegal yung pagpadlock nila niyan dahil legal yung kontrata natin. Eh, teka, saan ba opisina ng bagong may-ari? Ang bali sa kabilang building po, second floor, sa room 202. Ako na nga, sir. Hindi, ako na lang. Tulungan mo na lang silang buksan yung padlock na yan. Ako nakakausap. Good morning, Madam President. Good morning. Amanda, you're looking goody, huh? Have a seat. Well, I had you called because I wanted to be assured that your supporters in San Dionisio will support my presidential candidate. Pagdating sa San Dionisio, Madam President, daig ko pa ang leader ng kulto. Panatiko sa akin ang mga tao ron. Well, kung hindi lang ako dinaya ni Romina Salgado noon, ako sana ang governor ngayon. But I hope you won't mind if I will also approach Governor Romina Salgado for her support. Oh, not at all, Madam President. But I think you'll be wasting your time with her. Wala na siyang following. Makukuha ko pa rin ba ang suporta mo kung hindi na si Senator Leandro Montemayor ang pipiliin ko? Para sa akin, hindi na dapat tumakbo si Leandro. Who would be your bet? Madam President, I am ready to give my full support to the candidacy of Mr. Tomas Locsin. Bakit ayaw nila akong kausapin? Ang kailangan ko lang konting suporta. Kung meron ba tayong pag-asa? Magagawa ng paraan. Hindi nila ako pababayaan. Sino po ba talaga yung Sir Lisandro na yun? Siya yung nakakaalam na walang kasalanan si tatay. Iniiwasan ako, pati nung sinasabi mong Lucinda at Nestor. Sino pang tutulong sa atin? Nagpapadala ba ng pera sa inyo? May pumapasok sa bangko. Lumalabas sa libreta de bangko. Pero aanhin ko ang pera. Yan ba ang bayad sa buhay mo? Hindi nila ito magagawa sa akin. Hindi nila ako pwedeng pabayaan. Dahil pag ginawa nila yun, bubunyag ko lahat. Kahit nililital injection nila ako. Bakit ba kasi kailangan dito pa kami magkita? Sino pa kasi may-ari na yan? Napaka-importante. Mukhang eto na nga. Ako nga. Ba? Bakit kailangan mong ipapadlock yung restaurant ko? Gayong covered to ng isang legal na kontrata.